Amoy niyo yun? Ang baho. Yung popularity ratings pa rin ni Pangulong Marcos. Actually, masangsang. Alam niyo, kaya siguro naisip na ibang grupo, now is a perfect time to remove the president. Alam niyo, at least 2 impeachment complaints po yung isinampalaban dito kay President Marcos. Tingin niyo, dapat bang matanggal sa pwesto si BBM? Nasa ikalawang yugto na ng kanyang administrasyon si BBM. Ito yung tinuturing na lame duck years. Yung tipong medyo mahina na ang nakaupong pangulo kasi yung mga politiko nakatuon na doon sa tingin nila ay susunod na pangulo. Hindi pa naman exactly lame duck si BBM sa ngayon, pero ang sure, bagsak ang popularity niya. Unlike Sara Duterte, na despite everything despite herself, relatively popular pa rin. Kaya ang lakas manakot ang mga DDS, di ba? Hintayin nyo maging presidente si Sara sa 2028. Yari kayo. Hala, katakot naman. Actually, katakot talaga para po sa kinabukasan ng bansa. But let's not go there muna. Actually, na-impeach na si Sara last year at matibay ang mga dahilan Naalala niyo to? Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Napapadali ang trabaho namin dahil sa confidential funds. I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. Magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. Pero na-dribble yung articles of impeachment sa Senado, di ba? Na-cheese Escudero. Forthwith means within a reasonable time. Nasaan ang probisyon ng saligang batas? Desisyon ng korte nag-iinterpreta doon na nagsasabing agad-agad nga ang ibig sabihin niyan. Tapos eventually, nakakuha si Sara ng favorable decision kay Justice Marvic Leonen at Supreme Court. Inaasahan ng panibago impeachment complaint laban kay Sara by February 6. Imagine niyo, yung unit team ng 2022, kapwa mahaharap sa impeachment at possibly pwedeng parehong matanggal sa pwesto. At ito yung gusto ng mga grupo tulad ng Makabayan na una na nag-file impeachment case laban kay BBM. Actually, may nauna pa o nauna na. Ang tanong, meron bang matibay na dahilan para patalsikin siya? Unlike kay Sara Duterte na una nang na-impeach. Yung unang complaint, ito yung mga binanggit na basehan. Pinalusot daw kasi ni BBM yung mga unprogrammed allocations kahit na illegal sa national budget. Tumanggap daw siya ng kickback sa flood control projects at budget insertions. Binuraw niya yung ICI para protektahan yung mga kaalyado niya. Then it gets weird. Actually funny. Siya raw kasi nag-utos ng pag-kidnap kay Digong nung isuko ito sa ICC. Tapos, addict daw si BBM. Medyo natawa ako rin sa dalawang huling dahilan, no? Alam nyo, kasi swak na swak to dun sa propaganda ng mga DDS. Na alam naman natin na nung pakating-kati na patalsikin itong si Marcos, para makaupo na itong si Sara. Well, I don't know kung addict talaga yung Pangulo. Pero dahil seryosong bintang ito, nasaan ang ebidensya? Yung pulveron video nila Harry Roque noon, halatang peke at supot. Yung kinidap daw si Digong, pwede ba? Saka nakakita ng kidnapping na ang sarap ng higa ng tao sa eroplano. Ganda ng treatment, may masarap na pagkain, tapos well covered ng media. Ang totoo, isinuko si Digong sa ICC. Doon sa issue ng budget, talaga namang grabe insertion sa kagkarapalan niya unprogrammed allocations. Nung huling sona ni Marcos, siya yung nagsilbing whistleblower daw nung matinding pandarambong sa flood control budget. Siya rin yung una naglabas ng listahan ng 15 contractors na nakakuha ng 20% ng nasa 545 billion peso budget para sa flood control. Tanong ko, then and now. So noon nyo lang nalaman, Mr. President? 3 years after nyo maupo? Kahit mismong pinsan nyo yung House Speaker noon? Ano yun? Napalusutan kayo? Natutulog kayo sa pansitan? Or worse, kasabwat kayo? Which is the point of some groups that want him out. Pero kung ang basehan mo ay yung video ni Zaldico na nagtatago ngayon at clearly
gusto lang iligtas yung sarili niya. In fairness sa Pangulo, at least may ginagawa yung administrasyon niya dito sa flood control corruption. Although hinihintay pa nating makasukan at mapakulong yung mga talagang big fish. Kaya dapat bantayan nating mabuti at i-pressure ang mga kinaukulan para gawin talaga ng maayos ang trabaho nila. Yung VP, mas malinaw ang basihan kung bakit siya dapat matanggal sa pamamagitan ng impeachment. Na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. Doon sa mga nagsasabi na dapat kapwa ma-impeach o mag-resign ng presidente at vice-presidente, do you honestly believe na mangyayari yon? O paano kung yung isa lang? Paano kung yung presidente lang yung matanggal? Tapos ang pumalit si Sara Duterte. Alam niyo may tawag dun eh. Out of the frying pan, into the fire. Na ninyong lahat. Sa tingin nyo, sino talaga ang unfit para manatili sa pwesto?